That camera is so good. Is that Sony? So guys, ayan yung mga food. 6 AM na. 12 o'clock magche-check out tayo. Tingnan nyo, parang kamakailan lang punong-puno to ng yelo. Ang gandang location yan na makikita natin dito yung river. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, nabasa nyo naman sa title, tayo po ay magche-chase o mag-hunt ng aurora or northern lights. Actually, sikat na sikat ang Finland, ang Iceland, ang Norway, at madami pang countries, even Canada, sa mga aurora borealis atake na yan. And ngayon guys, meron po tayong binook na tour. So mamaya sabihin ko sa inyo kung saan natin binook siya. And binook natin siya actually sa Get Your Guide. But yung link mamaya ko sa inyo i-explain kung magkano siya nabayaran in total. Pero for now, kumain na po muna tayo ng early dinner natin. Dahil usually kapag kayo mga ganitong klaseng tours, yung mga Northern Lights tour, is gabi po ito nagsisimula at natatapos ito ng mga 12 midnight. So actually ngayon po ay 4 o'clock PM na dito. Ayan. So papababa na. And I have decided na early dinner, late lunch ang gawin natin in between dahil para mamaya hindi na tayo kakain kapag ka nasa tour tayo. Though yung pinaka-tour, may kasama naman siya na libreng light snacks like hot drinks and also parang cookies ata ang kasama. So now, patatapos lang po natin sa Santa Claus Village, sumakay tayo ng bus at dito tayo ibinaba sa city center. And I have decided na dito na lang tayo kumain kasi tignan nyo po, sa likod nito merong Osaka Teppanyaki. So, na-miss ko yung Japanese food and nakikita ko kapag kunyari kumakain tayo sa mga iba't ibang restaurants, ang presyo ng kinakainan natin is 18 euros, 20 euros, 21, ganyan. Then ito, nakita ko 20 euros plus lang siya and buffet siya guys. So, let's go at kumain na tayo. Ano ba buksan? Ayan. At least, di ba, masusulit natin ang ating bayad dito for sure. Siya, ganyan. Maluwang. Good for one? For one, please. Okay, so we have... May upuan daw doon, guys. Tapos dito. Ito. So, dito na lang tayo umupo. Sa side na to. Parang okay lang din naman dito, no? Meron din dito. Ngayon, Osaka Teppanyaki. Okay. So, ang presyo ay... ito ba? 28.90 ba? May price? Hello. How... Is this the price now? 28.90. Check natin. Sabi sa Google, hindi naman 28. 28.90. 19. Ang mahal naman. Wait, check muna natin kung ano yung mga presyo. Meron bang lutuan? Guys, ituloy na natin. So, ang presyo ay 28.90 euros. Ayan na. Okay, approve. Thank you. Tignan nyo guys. So, parang yung kinain natin kahapon. Nice. So, guys, ayan yung mga food. So, meron ditong ganyan. Merong desserts. May sushi dun sa kabila. Tapos, ayan yung mga iba't iba. Merong iba't ibang meat. Merong beef, may chicken, may lamb. Yan, kung gusto niyo ganyan, di ba? Tapos, kukuha kayo dyan. Dito niyo papaluto. Side na to. Ito, may iba't ibang sauce din. Yan. Tapos, dito naman, yung mga gulay, yung mga eggs. Ayan na. Parang yung kinain natin kahapon actually. Diba? So ito guys yung food natin and actually kumuha tayo ng isa ng merong rice and halo-halo na siya. Magtatagal tayo dito dahil mamaya pa naman yung simula nung nung tour natin na Northern Lights. And actually yung Northern Lights na tour natin nearby lang dito sa area na to yung meet up point dahil hindi siya hotel pick up. Kaya siguro after this one para hindi tayo magtitira tayo ng space for coffee. Then yung thing na yon habang nag-aantay tayo hanggang alas 7 ng gabi, is doon na lang tayo sa kapihan. Tapos gumawa na lang tayo ng mga i-edit nating videos for TikTok naman at saka Facebook. Okay, so tikman natin siya. Sarap siya. Mas may lasa siya guys kumpara dun sa kahapon. Doon masarap din yung kahapon. Mas may lasa lang to. Siguro dahil mas mahal. Pero don't get me wrong, yung kahapon, puntahan nyo pa rin. Kung ano budget kayo. Yung ating piniling mga food na pinaluto natin. So, teppanyaki. Sa teppanyakihan. Guys, so nasa loob tayo ng mall. Sabi nag-i-snow daw. I-check natin kung totoo. Hindi naman totoo.
Wala namang snow. Nakakalunggot naman yung weather up, guys. Hindi naman siya accurate ngayon. Sana na lang mamaya biglang bumagsak. So, magpunta na lang tayo nearby doon sa meet-up location. Sabi naman hanggang 5 PM hintayin natin. Actually, guys, yung meeting point dito sa side na to. Diyan yung yung office siguro ng travel operator. So, saan tayo tatambay ngayon? Napakaaga pa. So guys, andito ngayon tayo sa department store. And di ba naalala nyo, nasira nga yung luggage strap natin. Yung World Traveler luggage strap na color green. And now, nag-check ako dito ng luggage strap. Guys, 18 euros. 1,200 pesos. Matibay kaya ito? Baka mamaya bili natin, tapos di naman pala matibay. Kasi hindi ako comfy ng walang luggage strap yung maleta. Tapos to be honest, parang gusto ko din bumili ng ganito. Ito yung inilalagay sa sapatos or sa kahit anong footwear. Para hindi ka nadudulas sa mga eyes. So, meron siyang parang ganito. So, may medium, may large, tas XL. So, yung medium from US size 5 to size 8. 24.95 US dollars tuloy. Euros ang halaga. Tingin nyo guys, it's worth it na bumili tayo nito. Or wag na. Kasi yung pupuntahan natin next is medyo madulas siya. Sige guys, bilhin na natin. Ngayon guys, maglalakad na tayo pabalik doon sa tinuro ko sa inyong meeting point kanina. Bumalik na muna tayo sa kwarto because 2 hours yung waiting time kanina. Walking distance lang naman siya kaya okay lang din. Alam nyo, at some point, ang swerte natin kasi itong last week of November na trip natin, mix of rain and snow. Hindi yung tipong rain lang. Kasi kung rain lang tayo nagpunta tapos nandito tayo sa Finland, parang hindi natin siya makikita na winter wonderland na atake. Pero nalulusaw na unti-unti Yan. Kasi katatapos lang ng snow Time check guys, 6:46 PM na. And ilalagay ko sa video description yung Google Maps na ipipin nyo kung same tayo lang tour, okay? So yung binuko po na to ay sa Get Your Guide. Ito siya guys, ito yung activity na binuk natin. Rovaniemi Guaranteed Aurora Hunt with local guides and photos. So I think meron na magpipicture sa atin, hindi na tayo mahihirapan. And November 29, 7:30 PM. Duration, 5 hours. So isang adult, yan. And ito yung meeting point. Arrive by 7:25. Be on time to keep your slot. Tapos pick up and drop off only on meeting point. Walang extra, okay? And yun lang naman ang mga needs. So nakalagay may included daw na hot drinks and light snacks. Update ko kayo later dyan. Ayan guys. So ang binayaran natin is 6,340 pesos. So ito guys, I think ito yung operator. Feeling ko siya nga. Kaya lang wala nakalagay we are closed. But I think, kahit naman close sila, dito pa rin siya. Yung meeting point, okay lang, 7:25 naman nakalagay. Madaming magandang reviews to sa Get Your Guide. Kaya ito guys ang kinuha natin. Baka guys, di na tayo makapagsalita mamaya kasi may mga kasama tayo. But explain ko lang sa inyo na itong Northern Lights, may matatagpuan kayo dito sa Finnish Lapland. Pero aside from here, pwede din kayong makakuha o makakita nito sa Norway, sa Iceland, sa Canada, or i-research na lang yung pupuntahan nyo kung meron silang ganitong experience. Ito guys, ni-research natin. So, ito pong Finland, kaya sila nakaka-experience ng Aurora is because nakapasok sila sa tinatawag na Auroral Oval. Ayan po yon. Or ito po yung ring shape na zone na around sa Earth's magnetic poles na tinatawag, na kung saan kadalasang uma-appear yung mga aurora. Medyo technical guys yung explanation na to, pero kasi yung sun, kapag ka nagre-release sila ng energy through solar winds, kumbaga nagsasend sila ng charged particles sa space. Tapos guys, yung charged particles kasi nito, kapag ka na-reach nila yung Earth, so nagmi-mix or parang nagko-collide sila sa oxygen and nitrogen. And ito pong pangyayari na to, nagre-release sila ng light. At yung light na yon, yun ang Northern Lights. So, yun po yung parang super quick explanation about kung bakit nagkakaroon ng Northern Lights dito. And aside from that, meron din pong Southern Lights. Yung Southern Lights naman, yun naman yung makikita sa New Zealand part, ganyan. And unfortunately, pwede nga sana natin siya ma-experience sa Queenstown, ganyan. Pero guys, kasi ang mahal. Sa mga taga New Zealand dyan, sa mga Kiwi dyan, ang mahal kasi ng tour din doon talaga. And medyo tight din kasi yung mga schedule natin sa New Zealand. So, if ever, research nyo kung saan ma-appear yung mga Southern Aurora Borealis. Nabulal ako sa Aurora Borealis. Saka yung mga Northern. Diba? So guys, naghihintay pa rin tayo dito. And actually, dalawa na kami. Merong taga-Japan dito na tayong kasama. Ayan, si Sir. And actually, nakapag-usap na kami. Actually, kahapon daw, na-cancel daw. Like, meron din siya nakabook kahapon, pero kinancel daw kasi
I don't know kung ano yung reason, pero nababasa ko din kasi online na kinakancel kapag ka, kunyari, hindi nakakakita or what. So, parang ungenerous naman nila sa part na yun. So, yun yung pinagdadasal natin na sana hindi makancel. Dahil ngayon na lang uli yung chance natin maka-check ng Aurora. Kasi tomorrow, babalik na tayo ng Helsinki. May chance pa naman tayo sa mga susunod na part. Ayun sabihin. Pero kasi meron pa tayong pupuntahang ibang countries naman. So, malalaman nyo na yun kung nakapalo kayo sa mga ibang social media platforms. Ayoko muna i-share dito sa YouTube para meron kayong pakaabangan, ano. So, sana lang hindi tayo makancel ngayon kasi kahapon daw na-cancel. Tapos guys, alam nyo, nanakawan daw si Sir. Nanakawan siya. Nanakawan siya. Actually, galing daw siyang Denmark sa Copenhagen, yan. Tapos, na-pickpocket daw siya doon. Lahat daw nakuha. Though, bumili siya ng tablet. Gamit-gamit niya ngayon, laki-laki. Bait pa naman niya. Taga Saitama siya, guys. Yeah, YouTube. Do you want to say hi? Yeah. Hi! Konnichiwa! Konnichiwa! I come from Japan. Arigatou gozaimasu! Liveですか? Live sa... Live? This? Yeah. Live. I bought this in Japan. In a big camera? Big camera? Big camera. Yeah. I love Japan, very affordable gadget. Yeah. Because in the Philippines, expensive. Japan, good. Yeah. I upload travel vlogs. Many Japan travel vlogs I upload. Well pa guys, 7:25 pa. Diba? Atake. Solo traveler din siya. Northern Lights. Yeah, Northern Lights. Guys, so nag-message na na-reschedule yung tour from 7:30 p.m. to 9 p.m. I don't know why, but 5 hours in duration niya. So, basically, ang mangyayari, kung 9 siya magsisimula, 10, 11, 12, 1, 2 a.m. matatapos. Buti na lang guys, bukas na ng gabi yung biyahe, pabalik sa Helsinki. So, I think yun yung best way. And also, if ever, kung meron kayong time pa ganyan, pwede na ang gawin nyo na lang ay yung mismong Northern Lights tour, i-book nyo na agad first night pa lang para pwede nyo siyang ma-move kapag na-cancel sa kinabukasan yung trip or sa isang araw, ganyan. Tayo kasi alam nyo originally, ang pakay natin dito is sumakay sa reindeer, pumunta kay Santa Claus, explore yung Santa Claus Village, tapos itong Rovaniemi City Center. Hindi talaga dapat na tayo nga mag-Aurora dito. Pero, ang naisip ko guys, minsan lang tayo dito. Tapos parang, ang mangyayari, let's make the most out of it. Diba? Kasi to be honest guys, sige, share ko na nga sa inyo. Galing pagkabot ng una, hindi ko sinasabi sa inyo. Tapos pagkabot ng dulo, sinasabi ko na. Kasi, originally, ang plano ko, guys, is yung first Northern Lights experience natin sa ibang Scandinavian countries. Kasi meron pa tayong isang Scandinavian country after this one. So, doon sana. Pero, sabi ko ganun, okay, baka iba yung ganda dun sa Finland at iba din yung ganda dun sa pupuntahan natin. O, diba? Ganyan siya, oh. It's okay. Hala guys, so ito tignan nyo. Ito yung chat pala. So 9 p.m. na. Tapos today we will possibly deviate from our 6-hour limit to ensure you all will see Northern Lights tonight because we had to cancel yesterday. So na-cancel kasi kahapon. So guys, prepare for a long hunt. We will drive 200 to 300 kilometers to Sweden. Hala, makakapunta tayo sa Sweden unexpectedly and unofficially. 6 to 10 hours. Hala, 10 hours. Paano kung maihi ako sa daan? Or, masi-air ako? Grabe. Hindi ako makapaniwala sa 10 hours na biyahe, guys. Naglalakad na tayo ngayon, guys, papunta dun sa bus. Ayan. Dami, oh. Ang big group. Super. And kapag kunyari, magbubuka naman kayo ng tour na Northern Lights, kapag ka big group, mas mura. Pero pag small group, mas mahal. Yun naman ang differences nila. Nung nagche-check tayo, usually 10,000 yung small group, tapos 6,000 lang yung big one. So guys, nakasakay na tayo. May toilet dito. Ewan ko lang kung gumagana siya. Ayan, kasama ulit natin siya. Hello! Hi. Konnichiwa! What's your name? What's your name? Kazuyoshi. Kazu. Nickname is Kazu. Ivan. Yeah, Kazu. Diba? Meron tayo na meet the friend. Japanese friend.
Guys, sige niya nakakatawa si Lolo, oh. Sinusulat niya yung username natin, follow daw niya tayo. Kinuha din niya YouTube. Arigato gozaimasu. YouTube. Yeah. YouTube? YouTube. Insta こう書いてる Ah, okay, wait. Guys, cross na tayo ng At border. this point of the drive, we also want Nasa to share with you Sweden na some more tayo. information about the culture in Lapland and the indigenous Sweden! Sami Let's people. go! Guys, oh my God! Nakakita tayo! Nakakita tayo ng aurora, guys! But it's not that light. Alam niyo yun, yung parang hindi maliwanag na maliwanag. Ayan. Ayun. Guys, di niya Look straight at nakikita the pero camera's ganun. lens and don't move for 2.5 seconds. Ayan, wow! Ayan nga! Yay! There we go. So, in reality, ala talaga makikita. So, bawal kasi yung maliwanag. So, ang dilim-dilim dito. So, nakapila yung mga tao. May mga tao nakapila dyan. Ayan o. Yan ang mga flashlight. So, basically, ang nangyayari ay merong isang staff here, tour guide, na meron siyang daladalang professional camera. Tapos, pipili lahat ng tao para magpa-picture. Wait. Lakasan ko nga yung brightness ng phone ko. Ayan, nakikita niya na ako. Ayan. So, ganun ang ginagawa. And ang nangyayari ay magkakaroon kayo ng 2 shot lang. Tapos if ever, after nun, yung pipila ulit kayo sa likod para mabigyan ng pagkakataon lahat ng tao. Ito guys, itsura sa screen kapag sa cellphone. Medyo nakikita siya pero iba yung power kapag kayong talagang professional camera yung may gawa. So, ewan ko kung nakikita siya kasi kapag ito yung normal nakatutok ngayon sa langit pero wala nakikita. So guys, grabe din no, yung expectation versus reality. Pero alam nyo, nakikita siya kapag kayong mata yung gamit, nakikita ng slight. Pero hindi yung kasing liwanag yung mga nakikita natin sa Instagram, sa TikTok, or kung saan pa man yan. Pero nakikita ko na parang may mga wave. Yung tipong mga aurora thingy. Ganon. Yun lang ang gusto kong ma-comment sa inyo. Kasi baka mamaya karamihan sa inyo mag-expect na kung ano yung nakikita sa social media, yun agad. Hindi siya ganun. Yung eyes, hindi ganun nakikita. Pero meron. Pero yung camera, kitang-kita. Pero in reality, hindi ganun. Gets na yun? Yan guys, ganyan yung itsura. Alright, try to stand still. Sa screen. Ayan. Diba ang ganda sa Alright, screen another ng one. camera. Stand still. There we go. Hi. You took a photo? It's good? Nice. 10秒後に映りますか Meron siyang picture. ら Oh! 今ちょっと It's a little longer. あほら Wow, it's so good. 1回見せます Ayan guys, si Lolo. Yes Nakatabi natin. Kung- Nice. こんな感じです Wow. ね That camera is so good. Is that Sony? Sony? No Pentax Pentax. Nice. Yan guys, pagka talaga sa camera. Ito guys, time check. It's already 12:58 AM. Nakakatawa si Lolo. Gusto niya akong picturean guys. Here? Back? Front? Back. Okay. Okay. Arigato. Ayan, di picture kami guys. Yes, may 10 seconds. Ay, wow! That's a good photo! ほら Guys, sige nyo. Oh, wait. I Ayun siya. sent to email Email. Oh, Nice. ne. Thank you. Arigato gozaimasu. ねいいでしょ Ayan ah. 撮れたら綺麗にほら Wow, ang ganda guys. Thank you. So guys, ayan. Hindi ko kasi mahawakan kasi kailangan ko ng ilawan. So mayroong libreng ganitong kasama. Like mixed berry juice. Alam nyo guys, tinanong ko sila ate dito, which is yung staff and also yung parang slash na nagpapamigay ng water. I mean drinks pala. Tapos tinanong ko, sabi ko gano'n, lagi bang gano'n na parang ganito yung itsura? Walang nakikita. Tapos sabi, oo daw, ganyan daw. And within a month daw, siguro daw mga 4 to 5 times lang, yung talagang super bright. And nangyayari lang daw yun kapag kunyari merong solar storm na nangyayari. And unfortunately ngayon, nakikita siya ng camera kasi iba yung level ng exposure na nakukuha ng camera than our eyes. And look, tignan nyo guys kung nasan tayo ngayon. We're here sa Sweden. Ayan na, nakikita nyo. Andito tayo sa side na to. Ito yung Finland. Ito yung Rovaniemi. Ito yung may mga tuldok na yun. Nakikita nyo. So isipin nyo kung gaano tayo kalayo sa mismong Rovaniemi City Center.
So, andito ngayon tayo sa... saan ba tayo nasasakop? Ano ba to? Check ko nga. Click tayo. Paano ba mag-click? Wah! Nawala yung pagiging techie. So, technically, nandito tayo sa Luleå, Sweden. Ayan. Dito sa area na to, Luleå, Sweden ang name niya. But hindi pa natin siya i-count as official na talagang nakapunta tayo sa Sweden because hindi pa tayo nakapag-Stockholm. Gets niyo yun, guys? So, parang nakatungtong tayo sa Sweden, yes. But hindi pa siya official exploration na i-count natin sa number of countries na binibilang natin lagi. Pero thank you, Lord, at nakatungtong kami ng Sweden na hindi ko ina-expect na dito tayo dadalhin itong tour na to. Alam niyo yun? Ang saya lang. So, sa mga Scandinavian countries, ang hindi pa natin natutungtungan ay ang Norway and Denmark and Iceland. Hello guys! We're back! At andito na po ngayon tayo. Naglalakad pabalik sa hotel. And time check, it's already 6:12 AM. Grabe. Ang haba ng oras na pinik nung ating Northern Lights tour. Dahil from Finland, nagpunta tayo sa Luleå, Sweden. Doon tayo nagpunta. And we made it to Sweden! But again, hindi muna natin siya i-count. Pero ang saya. Ang sayang classing experience kasi hindi natin siya normally nagagawa sa mga iba't ibang countries na pinupuntahan natin. And first time yun. And I'm so excited to share more Northern Lights tour with you guys. Basta may chance. Ang lamig! Kagigising ko lang guys sa bus dahil ginising ako kasi tulog ako sa bus. Kasi nga pa uwi. Tapos 6 AM na, 12 o'clock magche-check out tayo. So itutulog ko na yun. From 6 AM to 11 at least. Good morning guys! And now po, magche-check out na tayo dito sa ating hotel. And alam niyo so far, parang feeling ko okay naman yung experience natin. Sadyang yung check-in process lang talaga yung parang medyo nagka-problema. Panoorin nyo lang yung previous vlog. Kaya ko lang sinasabi to is kasi baka mamaya ito yung pinakamurang option lang kapag kayo ay magche-check ng hotel dito sa Rovaniemi. Eh baka mamaya nagdadalawang isip kayo dahil sinabi ko sa check-in process. Pero yung pagtulog naman, okay naman siya. And yung wifi, okay naman po. Mabilis. Actually, 30 Mbps dito sa room natin. Though malayo pa tayo sa pinaka-router, baka mas mabilis kapag mas malapit. Okay? So now, tara na po muna at kumain na muna tayo. And mamayang gabi pa kasi yung pinaka-biyahe natin pabalik sa Helsinki. Guys, ang lamig! Init na init tayo sa kwarto. So, share ko lang sa inyo, ang temperature natin ngayon is -2 degrees Celsius. Though sunny lang, pero ganun pa din yung lamig niya. Tignan nyo nga, nag-light jacket na po tayo. Kasi ang kapal ng jacket natin kahapon kasi na-expect ko nga yung super lakas ng snow na babagsak. Ay, lamig. Ang init kasi sa kwarto guys kasi may heater. And tinry ko na siyang i-off pero hindi pa rin lumalamig yung loob. Ganun yung atake. Ay na muna tayo guys ng brunch and doon tayo kakain sa kinainan natin una. Yung may buffet kasi yun yung cheapest na nakikita natin talaga dito. And aside from that, okay lang din naman na doon tayo kumain kasi nagtitipid din naman tayo. And I'm so happy kasi nakain na natin yung salmon and yung salmon soup. Tapos pagbalik natin sa Helsinki, kakain naman tayo ng reindeer. Hindi ba parang ang illegal ng word na sinabi kong kakain ng reindeer? Pero yun kasi talaga, kakain tayo ng reindeer doon. Tingnan nyo, parang kamakailan lang punong-puno to ng yelo. Ngayon tuyo na. Dito guys, tayo kakain ulit sa Hai Long. Kasi guys, tingnan nyo mo, 14.90 lang. Napakamura niyan. Grabe. Okay, let's go. Diba? Ayan guys, open. I'm back. Tignan nyo guys, tayo lang ang unang babawas. Nakakatuwa yung ganyan. May soup pa yan, Tapos dito yung boiled rice. Punong-puno guys, tayo lang yung bumawas. Nakakatuwa. Tapos salad. Ito yung finished salad. Tapos ayan mga dessert. Sushis. Tapos ice cream. Tignan nyo, Oh my god, bago to. It's yummy. Tignan nyo guys, ang ating lunch. 14 euros lang yan. Alam nyo, natutuwa ako kasi super great deal nito. Sana may ganitong pricing din sa abroad. Na ibang, sana may ganitong pricing sa ibang Schengen countries. Kasi naalala nyo, murang-mura na tayo dun sa kinainan natin sa Paris, France na Chinese restaurant na 9 euros yung rice lang. Pero ito imagine nyo, unlimited.
all. Unlimited. May dessert na, may rice na, may fries na, may salad na, may drinks pa. 14 lang. Okay, let's eat. Thank you, Lord, for this wonderful food. Kain, guys! So guys, tapos na tayong kumain and super nag-enjoy tayo sa mga kinain natin. Aside from comfort food siya, ang mura niya, opo. Pupunta tayo ngayon doon, sa side doon. Actually, katabi lang siya ng hotel, pero madami kasing mga tao nagpupunta dyan and mag-take tayo ng photo there. Habang meron pang araw. Kasi ang bilis po talagang bumaba ng araw dito ngayon. Like 15:00 pa lang mababa na, mga around 3 PM yun. Tingnan nyo guys, oh. Ang gandang location. Wait, parang madulas to. Madulas ba? Oh, may bigla tayo madulas dyan. Ang gandang location niya na makikita natin dito yung river. Ito guys, nasa harapan natin ang Lumberjack Kendall Bridge. Kung makikita nyo dun sa taas, meron dong parang kandila. Ayan o. Diba? Maganda yun kapag kagabi. Ay, atake, parang beach dito sa baba. Oh. Ay, itsura. Diba? Dito nagpipicture yung mga tao guys. Much better kapag pupunta kayo ng Finland. Lalo na dito sa Rovaniemi, may stop kayo here. Para maganda siyang videohan from here. Picture muna. Diba? Guys, so tara na po, umalis na tayo. Mag-book tayo ng Uber na going dun sa train station. So, sa Uber, ang presyo from here sa hotel natin is 9.40 euros. We're here na guys. Sa train station dito sa Rovaniemi. To be honest, hindi ko alam kung papasok pa tayo dito or what. Pero dito na tayo para proper entrance. Oh. Ayan. Ayan guys, itsura. Ay nako. Wala siyang ramp. Dito na tayo. Dito tayo. Daming tao guys. So ayan guys, ito yung ticket naman natin pabalik. So Rovaniemi going to Helsinki. So 21:00. Basically 9 o'clock. And ang dating natin doon is 9:15 AM sa Helsinki. So kinabukasan na agad. And ang ating train is PYO 274. Then ang ating sasakyan is car number 23. Tapos sa taas. And yung seat natin 101. Then window. Ito pwede itong piliin ha. Itong seat kapag magbubook kayo. And i-scan lang natin to kapag kami nagtanong. Then i-check natin kung magkano natin siya nabili. Yung pauwi naman, again, same price, 55.50 euros. Tayo sa labas kasi yung mga tao nag-iintay dun sa loob. Naka-on kasi heater. Super init. Sabi ko ganun, dito na lang tayo sa labas kahit mag-intay tayo ng isang oras. Punong-puno yung tao dun. Napakita ko naman sa inyo kanina, diba? So basically, parang may mga nakita akong Pinoy, ganyan. And ang katabi dito, ganyan. Basurahan. Pero may upuan naman kasi dito. Waiting area. Tapos dito yun. Mamaya. Diyan tayo dumating. Naalala yung dumating tayo, may covered to sa sa snow. Pero ngayon nalusaw na siya. So guys, dito tayo. Car number 23. Let's go! And guys, nakapasok na tayo. And lagi tayong nagmamadali para makuha natin to. Alam niyo naman, isa sa mga pinaka-kinapapraning natin is mawala ng maleta. So, 9:15 dadating sa Helsinki. Nakalagay. Ano yung upuan natin? Nakalimutan ko agad. Ayan, 101. Sa taas. Ay, alak. Yung mga ganito. Pang maleta. Ang galing. May bayad. Tayo. So guys, ayan. Nakasakay na tayo sa train. And actually, halfway na. Kanina pa po tayo umaandar and around anong oras na ba? 1:52 AM na. So 9:15 tayo dadating doon sa Helsinki. So pwede pa lang patayin yung ilaw dito. Actually yung mga tao lang yung nagpatay. Hindi yung mismong tao. May switch dyan sa side dyan sa may ilaw na yun. And i-stop na tayo sa Kokoya. Ito yung tsura sa labas guys. Ewan ko kung nakikita niya pero may snow. And ang maganda dito kasi diba doon sa Rovaniemi hindi na nag-i-snow. Pero dito sa mga nadaanan natin, nag-i-snow siya. Like, nag-i-snowfall. So nakikita ko pa din yung snowfall kaya medyo dramatic pa din yung atake, ganun. Yun nga lang, doon sa Helsinki parang walang snow. Pero merong 8 AM rain na may combination ng snow. So sana maabutan natin yung snow part. Tingnan nyo, parang ang dramatic. Wow!
Diba? Grabe, alam nyo guys, ang na-observe ko dito sa Finland, walang tawag doon, ang tatahimik ng mga tao. Maaaring maingay yung itsura niya, or parang merong mga establishments or what, pero hindi pa din ganun kaiingay yung tao. Parang for me, itong Finland, ito yung worthy opponent ng New Zealand in terms of katahimikan. Super tahimik ang mga tao. Sa kasi, sa Switzerland kasi medyo maiingay pa yung tao doon sa mga city center, ganyan. Eh dito, yung city center doon sa Rovaniemi, medyo tahimik. Ganyan. Ay, ang ganda ate kanya. Covered ng snow to. Ayan. Ay, ayun o, yung nag-snowfall. Nakikita niyo ba guys? Hindi ko na nakikita sa camera na nag-snowfall. Atake si ate yo. Fantasy yan. Naglalakad sa snow. Tapos yung mga yung marka ng luggage, yung gulong, makikita. Ayan, may mula. Ang ganda, snowfall. Ay, nako, thank you Lord. Kahit hindi natin siya na-experience na tayo yung nasa labas, pinakita pa rin niya sa atin, no? Ayan. Kasi hindi natin gaano na-experience na tulad ng ginagawa ni ate na yan. Naglalakad na merong snow. Ganyan sana i-atake pero at least nakita natin. Update ko na lang kay mamaya. Matutulog na muna ako. Mamaya, sasabihin ko sa inyo yung natin, yung thoughts natin about sa Rovaniemi. Kasi lilipat na tayo ulit sa Helsinki part. Hello guys! Time check! It's already 9:24 AM at nakarating na nga po tayo dito sa Helsinki Central Railway Station. And now, pupunta tayo sa hotel natin. Then, wag muna kayong aalis dahil sasabihin ko muna sa inyo before we end this vlog yung ating thoughts sa Rovaniemi and also doon sa Northern Lights Tour. Para meron kayong guide just in case kapag pupunta din kayo. Hello guys! Dito sa part na to, I explain ko sa inyo yung ating honest thoughts about sa Rovaniemi and also yung thoughts natin naman sa Northern Lights Tour sa Finland. Okay? By this time, nasa ibang bansa na po tayo. And ngayon ko sa inyo may isi-share kasi syempre pinroseso pa nating mabuti sa utak natin kung ano yung mga nangyari, okay? Number 1, sa Rovaniemi muna tayo. Magandang klaseng experience siya. So for me, kung first time kayo pupunta sa Finland, it's a must na magpunta kayo sa Rovaniemi. Though, mahal lang talaga siya. And bakit yung nasabing mahal yung mga hotels? Ang mahal po. At yung hotel nga natin, pinakamura. Medyo nagka-problema tayo ng bahagya, pero yun na po yung pinakamura na private, na decent. Okay? So if ever kung kayo po ay magta-travel, make sure na check nyo mabuti mga hotels, mag-book na kayo, bahala kayo kung gusto nyo ahead of time. Siguro mas makakamura, yeah? And if ever kung tatanungin nyo ako, ay, ba't kailan yung best month para makapag-travel sa Rovaniemi na gusto namin makapal yung snow? So based sa ating na-meet na si Ate Violi, is mas maganda daw January. January mas maganda because makakapal na yung snow. So parang for me kasi ang nire-recommend ko usually, syempre December mid, pa January ganyan. Pero January daw talaga yung super peak kung gusto nyo po ng mga ganon. So para ramdam na ramdam nyo talaga si Santa Claus. Yung Christmas village na atake. Much better yung ganon, di ba? So yun po ang maire-recommend ko sa inyo. And so far sa Rovaniemi, super dali lang naman. Lahat credit cards lang yung ginagamit natin, debit card. I mean, ako personally, GCash card yung ginagamit natin. Pero kung magsha-shop kayo, tumatanggap sila ng kahit anong card payment. Mapa Visa, mapa Mastercard, ganyan. But again, tayo po ay GCash card ang ating laging ginagamit doon. And aside from that, yung experience natin sa Rovaniemi is super okay. Maliban doon sa part lang ng hotel. Pero super okay the rest ng na-experience natin. Nag-enjoy tayo doon sa ating Santa Claus Express na experience. Nakakapagod lang siya kasi 12 hours kahit nakaupo ka. Pero kapag pinagod mo yung sarili mo bago ka sumakay doon, is super okay din na klase na experience because of matutulog ka lang. Almost 12 hours yung biyahe. Pero kung meron kayong extra budget, nakakaluwag-luwag kayo, pwede kayong mag-book ng cabin na room. Na good for 2 packs yun. Medyo mahal siya. Nakalimutan ko yung price pero more than 18,000 sa pesos yung gagastusin nyo dun, okay? So, again, sa Rovaniemi, super okay po ng experience natin dyan, maliban dun sa hotel process part. Lagi kong ine-emphasize yun kasi I'm honest sa inyo kung ano yung na-experience natin. And kung sasabihin nyo sa akin, ay, nire-recommend mo ba magpunta ng Rovaniemi? Yes, kapag pupunta kayong Finland para kompleto ang experience nyo. Diba? And also, hindi natin nagawa yung husky riding, sledding, ganyang thing. Pero kayo kung gusto niyo pong gawin nyo. Tayo kasi ang priority lang natin is yung reindeer. Diba? Para yun lang yung ma-experience. Ang mahal kasi. Ang mahal din kasi. And next naman na pag-uusapan natin is sa Northern Lights.
by this time po, nasa ibang bansa na tayo. And kaya ako sinasabi yun, na-experience na natin yung Northern Lights dito. So kung nakapollow naman kayo sa ibang social media platforms natin, aware kayo na nasa Iceland tayo ngayon. And kakatapos lang actually kahapon ng Northern Lights natin dito at yung Northern Lights natin sa Finland. So, medyo kinda spoiler tong part na to kasi hindi pa lumalabas yun sa Iceland. Pero ang masasabi ko sa inyo, guys, i-book nyo yung Northern Lights sa Finland. Mas nagandahan ko po yung sa Finland kumpara dito sa Iceland. But again, disclaimer, iba't ibang klaseng experience yan. Depende kay Lord. Kung bibiyayaan niya tayo ng magandang solar activity para magkaroon ng magandang Northern Lights. Okay? So, depende yan. Again, pwedeng mas maganda yung sa Iceland pagpunta nyo, tapos sa Finland hindi, or sa Norway maganda, ganyan, depende. Pero make sure na kapag pupunta kayo sa isang bansa, i-book nyo yung Northern Lights doon para makasigurado kayo, para madami kayong options. Grabe, ang lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin dito. Naririnig ko yung hangin. So, yun lang naman po yung masasabi ko sa inyo. And sa Northern Lights na experience natin dito sa Finland, dun sa Finland, super ganda ng product. Tingnan nyo guys yung photo na pinost natin sa Instagram. So, kung hindi pa kayo nakaka-follow, andyan naman sa picture yung user handle natin sa Instagram. Guys, ang ganda. Mayroong kasamang photographer yung tour na yan. And usually, sa mga ibang tours, dito nga sa Iceland, walang kasamang photographer. Yung tour po na binook natin ay may photographer na kasama at yung photographer na yon maganda at professional yung camera na kasama. And maganda din yung travel agency na yon. So, binook natin siya sa Get Your Guide. Yung link ng Get Your Guide tour, ilalagay ko sa description para if ever you want, click nyo lang yan. And kayo na bahala para magkaroon na kayo ng magandang klaseng experience din sa Finland. Talagang, ang tour kasi na yan is hunting tour. Ang nangyari, Northern Lights, Aurora Borealis, hunting tour siya. Kaya ang nangyari sa atin is from Finland, hindi na tayo sa Finland nakahanap. Dinala nila tayo sa Luleå, Sweden. So, super haba ng trip. Pero, tingnan nyo naman, maganda naman ang product, diba? Big bus nga lang siya, pero okay lang, it doesn't matter. Hindi ko naramdaman na super crowded yung tour natin by that time. Again, sa lahat ng tours natin sa Finland at sa lahat ng tours natin dito sa Europe sa series na to, so far, this one, yung tour natin sa Northern Lights na from Get Your Guide, yun ang the best. The best of the best sa experience natin sa entire Europe trip natin dito sa series na to. Ang ganda talaga ng service niya. So, if ever yun ang i-book nyo kung magpupunta kayo ng Finland, para walang pagsisisi ang mangyari. Lahat yan, guys, promise, approved na approved sa atin yan. Mababait yung mga staff doon, tapos i-message nila kayo sa mismong Get Your Guide, i-email nila kayo, ganyan. So, yun lang naman po. Yun lang naman ang masasabi natin. So far, nag-enjoy tayo sa ating experience sa Finland na yan. And if ever, lahat ng links ilalagay ko sa ibaba. Kung meron kayong tanong, ilagay nyo lang din dyan sa ibaba at sasagutin natin yan. Again, Ivan Digusan po. Mag-follow kayo sa ibang social media platforms natin para lagi kayo updated. And abangan nyo pa ang mga susunod nating vlogs sa ating YouTube about sa Europe at sa iba't iba pang bansa or destinations locally. Again, Ivan Digusan po. So, yun lang. Thanks!